IACT, Sir Charlie Del Rosario. Sir, magandang umaga. Yes, good morning po. Good morning. Yun, sige po. Okay, good morning din. This is Aljo Bendijo. Sir Charlie. Aljo. Opo. Yes, Anjo. Okay, kumusta po ang inyong monitoring sa EDSA Carousel? Lalo't nandito pa rin ang mga koponan ng mga bansang sumasali po sa FIBA World Cup 2023. Ganun din, balik na sa eskwela ang ating mga kabataan. Opo, Anjo, ganito, maganda naman po yung ating sistema. Nagtutuloy-tuloy naman po yung ating mga delegate. Hindi naman po nagkokos ng traffic or any untoward incident. Wala po tayo natanggap na ganong report. Doon naman ho sa balik eskwela natin, normal naman po yung takbo ng ating mga bus carousel at yung mga base sa bus carousel, no? So nagsisilbihan naman po natin yung mga mananakay, hindi lang po yung ating mga estudyante, pero yun na rin pong mga regular nating mananakay ngayon. Opo, may napansin lang ko dyan sa EDSA Bus Carousel, Sir Charlie, kahit na wala pong mga logo, no, na nagsasabi ang kanilang mga sasakyan ay government-owned. No, ito po ay ginagamit pang opisyal lang. Pero red plate, pwede ho ba red plate lang pwedeng dumaan dyan kahit walang logo? Actually po, sinisita na natin yan. Opo. Dahil dapat ang mga government vehicle na sinasabi natin, yung pong pang law enforcement at saka emergency vehicles po. Opo. Actually, naglabas nga ho ng kautusan ang kagawaran ng transportasyon. Lalo-lalo na po rito patungkol na rin po dun sa mga ahensya natin sa kagawaran, no? At saka yung mga attached agency. Dahil nga ho, nag-report na rin po ako na napapansin na nga ho na kahit to red plate lang, dumadaan po dun sa ating EDSA Bus Carousel. Hindi po maaari yun. At sisitahin po yung mga red plate na government vehicle na walang marka at kung hindi po emergency yan, ay pakikiusapan pa po lumabas yan. Kung ayaw po talagang uhulihin na po natin yan. Tuloy-tuloy naman po yun. May mga nahuli na po tayo. Opo, kasi minsan hinahayaan na lang po ng mga personnel ng MMDA, mga ganyang klaseng government vehicle na red plate lang ho. Opo, yun ang napansin ko lang. Dumadaan po ako sa EDSA, Sir Charlie. Opo, Anjo, ganito, Anjo, para makapagtulungan tayo, no? I encourage you, kunan yung picture. Yun, pwede. Padala nyo sa amin dito sa IAC. Sige po. At gagawa natin yan ng paraan. O, kahit sino po. Hulihin natin yan. Kahit sino po, pwede pong kumuha ng larawan. Okay, video. Opo, Sir Charlie, no? Actually, meron na ho akong 3 rito. Opo. Kaya nandito ako sa opisina ngayon. Pinipirmahan ko na ho yung endorsement letter natin sa LTO para ho mapaimbitahan na ho sa LTO yan. Okay. Kung may isang emergency vehicle na dadaan sa EDSA busway na may convoy na private vehicle, ngunit ang kasama pala ng pasyente, yan ba'y papayagan? Ano po ang magiging proseso lalo na kung emergency situation? Maliwanag po yun. Yun lang yung emergency vehicle ang patutuluyin. Yun yung private vehicle na nakasunod, madali hong sabihin nila na pasyente namin yun. Dahilan ho yun. Paano natin mabe-verify? Hindi naman ho natin matatanong yung pasyente, di ba? Opo. Talagang uulihin pa rin namin yan. Basta maliwanag po yun. Only emergency vehicle. Kasi pwede naman po na tumuloy na lang ho sila sa ospital Di ba? Hindi naman ho sa walang puso ho ang IAC. Pero ang presumption kasi, kung emergency po yun, nasa emergency vehicle po yun. So, hindi naman ho natin pwedeng sabihin na, oo nga, paano ho natin mapapatunayan? Mahirap po yun. Opo. Pero, ganito na lang ho, kasimple yan Pwede naman po silang sumunod na ho sa hospital. Aha. Okay. Ganun naman ho yun. Opo. Sir Charlie, may pasok na sa mga paaralan ngayon. Opo. Sakali pong kailanganin, kasama ba ang mga school services sa maaaring gumamit po ng EDSA Bus Carousel? Maliwanag po yun. Pag private vehicle po, wala hong exemption. Okay. Malinaw po yan. Batay sa inyong patuloy na pagbabantay po dyan sa EDSA Bus Carousel, sapat ba ang mga warning signages natin sa mga point of entry ng busway sa EDSA? Alam niyo po,
ang determination ng kung sapat or hindi Opo. po, ay yun ho mga nagbabiolate. Kasi kung talagang nakita nila yan, Opo. hindi ho sila magbabiolate. Pero kung nagbiolate ho sila, ang pinakasimple nilang dahilan ay hindi namin nakita kahit napakalaki na po nung signage. Okay. Masasabi ba natin na malaking tulong talaga itong carousel at nabawasan talaga ang traffic sa EDSA? Yung numero po ng gumagamit ng EDSA bus carousel, nasa pan po yan nasa MMDA po yung count. No? Opo. Pero yung kaayusan, yung bilis ng isang mananakay mula sa isang point, Opo. no, sa pinagsakyan niya, papunta dun sa point of destination niya, pag gumamit ng bus carousel yan, mananakay po to, walang sasakyan na iba. Opo. O kung may sasakyan man, gumamit ng public utility vehicle na bus, malaki po ang ibinaba ng oras ng kanilang paglalakbay. Opo. May tanong po si Gerald de la Peña ng TV5. Ano ang pagtingin ng IAC sa panawagan na buwagin na lang ang EDSA busway? Buwagin. Opo. Hindi ko kasi pwedeng pinag-uusapan na po yan. No? May mga hearing na po yan. Pinag-aaralan na ng LTFRB. Alam niyo po, kami sa IAC, nakita namin yung pagbabago ng kaisipan ng mga mananakay ngayon. Ang kaisipan na po ng mananakay ngayon is simple na lang po. Opo. Pupunta ako sa isang istasyon, sasakay ako ng bus, dahil mabilis yung aking paglalakbay. Nawala na po yung kaisipan na yung door-to-door mentality. Yung door-to-door, nabawasan na po yun dahil nga ho, nasanay na tayo, napupunta tayo sa isang istasyon, sasakay tayo, bababa tayo sa isang istasyon. Para sa akin po, personal ko po ito, hindi Opo. official stand po ng IAC or DOTR, malaki po ang improvement ng oras na paglalakbay mula sa isang istasyon papunta sa destinasyon ng mananakay. Kaya maganda ba? Para sa akin po yun, maganda po. Okay, bigyan din lang natin, Sir Charlie, muli ang mga ipinagbabawal sa busway at ang mga kaakibat na penalties nito, sir? Opo. Sa mga gustong gumamit ng busway, maliwanag po ang pinapayagan dyan. Yun lamang pong autorisado ng LTFRB na mga buses na pwedeng dumaan dyan at yun lang ho ang pwedeng dumaan. Lahat ng pribadong sasakyan, hindi maaaring dumaan sa EDSA bus carousel. Lahat naman ng emergency vehicle at saka law enforcement vehicle, pwede pong dumaan dyan. Other government agencies, kahit po red plate yan o may marka po kayo, kung hindi po kayo emergency vehicle, hindi po kayo pwedeng dumaan ng EDSA bus carousel. Simple lang po ang batas trapiko. Tuparin po natin ito. At hindi po tayo magkakaroon ng problema. Yun lang po. Okay, so emergency, yun talaga, no? Opo, Yes, sir. maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Charlie Del Rosario, ang hepe po ng Interagency Council for Traffic o IAC.